Si Will Hunting, isang 20 taong gulang, ay nakatira sa isang mahirap na lugar ngunit nagtatrabaho sa isang prestihiyosong paaralan, ang Massachusetts Institute of Technology. May isang catch lang. Isa lamang siyang janitor na naglilinis ng mga hallway ng university. Isang araw, habang naglilinis siya ng koridor, napansin niya ang isang komplikadong math problem na nakasulat sa board. Tinitigan niya ito ng may kuryosidad. Ito ay inilagay roon ng lokal na propesor na si Gerald Lambo. Nangako siya na kung sino man ang makakalutas ng theorem bago matapos ang semestre ay magkakaroon ng publication sa journal ng university at makukuha ang kanyang respeto. At ang taong makakagawa nito ay hindi lang mapapasama sa kanyang pabor kundi magkakaroon din ng kasikatan at kayamanan dahil may re-record ang kanilang nagawa at malilimbag ang kanilang pangalan sa prestihiyosong MIT Tech. Sino mang interesado ay maaaring lumapit sa board at isulat ang solusyon. Labis na naintriga si Will sa problemang ito. Hindi niya ito matigilan isipin buong araw. Pagkatapos ng lahat, ang paglutas nito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makalipad sa Mars sa hinaharap at kahit magtanim ng patatas doon. Kinagabihan sa isang bar, naging sobrang abala siya sa pag-iisip ng solusyon kaya iniwan niya ang kanyang kaibigan at dali-daling umuwi sa kanyang maliit at payak na tahanan upang gugulin ang gabi sa paglutas ng theorem. Sa bahay, imbes na gumamit ng board, ginamit niya ang salamin sa banyo upang madali niyang mabura ang maling mga solusyon. Makalipas ang ilang oras, nagtagumpay siya. Noong weekend, pumunta siya sa trabaho at sa pagitan ng pagmamap ng sahig, isinulat niya ang tamang sagot sa board. Makalipas ang ilang araw, nakita ng propesor ang anonymous na solusyon sa board. Hindi siya makapaniwala na isa sa kanyang mga estudyante ang nakalutas ng napakahirap na theorem ng ganoon kabilis at sabik siyang malaman kung sino ang henyo na ito. Who did this? Jack. Wasn't me. Kinagabihan, tumatambay si Will kasama ang kanyang mga kaibigan. Napadaan sila sa isang grupo ng mga tao at may isa sa kanila ang nang insulto ng isang babae. Nakilala ni Will ang lalaking iyon mula sa kanyang kabataan. Isa itong bully noon sa kanya. Pinatigil niya ang sasakyan ng kanyang kaibigan at bumaba nang hindi nag-iisip. Sinuntok ni Hunting ang lalaki diretso sa mukha at nagsimula ang gulo sa pagitan ng mga grupo. Nang dumating ang pulis, sinubukan ng mga kaibigan ni Will na hilahin siya palayo. Pero huli na ang lahat. Inaresto si Will. Kinabukasan, nag-lecture si Professor Lambo sa isang malaking klase. Well, by no stretch of my imagination do I believe you've all come here to hear me lecture, or rather to ascertain the identity of the mystery math magician. Lahat ay curious kung sino ang henyo na nakalutas ng problema, pero walang sumagot. Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but At nagpasya siyang magbigay ng mas komplikadong problema. Isa itong problemang higit 2 taon na nilang sinusubukang patunayan kasama ang kanyang mga kasamahan. At may problemang nakasulat sa board ngayon na umabot sa amin ng higit 2 taon para mapatunayan. Samantala, lumabas si Will mula sa police station at sinabi sa kanyang kaibigan na may hearing siya sa loob ng 1 linggo. Kinagabihan, pumunta siya sa kanyang shift at muli niyang nakita ang isang simpleng problema sa board. Mabilis niya itong sinimulang lutisin, sinusubukang matapos bago may makapansin sa kanya. Sa sandaling iyon, lumabas ang propesor mula sa kanyang opisina. what do you do? Sorry. That's people's work. You can't graffiti here. Don't you walk away from me. Sinubukan ni Lambo na habulin si Will na inakala niyang vandal pero mabilis na nakatakas si Will. Bumalik ang propesor sa board at napagtanto niyang muli na isulat ang tamang sagot. Kinagabihan matapos ang trabaho, bumalik si Hunting sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanila na natanggal siya sa trabaho. Ngayon ay hindi na siya makakapunta sa universidad at makalutas ng mga problema. Kinabukasan, nagpasya si Professor Lambo na hanapin ang misteryosong henyo. Pumunta siya sa janitor's office upang hanapin si Will. Yeah, what can I do for you? I just need the name of the student who works here. Akala ng staff ay magrereklamo ang propesor tungkol sa paglilinis kaya hindi nila agad ibinigay ang pangalan ni Will. Ngunit kalaunan, nalaman nila na hindi kusang loob ang pagtatrabaho ni Will. Isa itong community service na ipinataw ng korte. Ngayong araw, nakatakda ang hearing ni Will. Pumasok ang propesor sa courtroom at nakita si Will na ipinagtatanggol ang sarili gamit ang mahusay na kaalaman sa batas at sosyolohiya. Ayon sa konstitusyon ng United States, ito ay parehong garantiya. By the Constitution of the United States, this is the And same don't tell me document about which the guarantees Constitution my of the liberty. United States. Now, liberty, in case you've forgotten, is the soul's right to breathe. Binasa ng hukom ang lahat ng kanyang kaso. Sa kabila ng pinakamahusay na pagtatanggol ni Will sa kanyang sarili dahil sa dami ng kanyang mga kaso, siya ay ipinakulong pa rin. You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail. Thank you. Makalipas ang ilang panahon, may bumisita kay Will.
Si Professor Lambo ito na nagsabi sa kanya na pumayag ang hukom na palayain siya sa kanyang sariling recognizance. May dalawang kondisyon lamang. Una, kailangang makipagkita si Will sa propesor bawat linggo at mag-aral ng advanced mathematics. Pangalawa, kailangan din niyang makipagkita sa isang therapist isang beses kada linggo upang ayusin ang kanyang criminal tendencies at ako ang responsable sa pagsusumite ng mga ulat tungkol sa mga meeting na iyon. Sigurado si Will na hindi niya kailangan ng therapy pero pumayag siya sa kasunduan kapalit ng kanyang kalayaan. Pinalaya si Will mula sa kulungan at nagsimula siyang dumalo sa mga session kasama ang propesor. Madali niyang nalulutas ang mga problema at humanga si Lambo. Ngunit hindi kasing ayos ang therapy. Nag-imbita ang propesor ng iba't ibang espesyalista upang mahanap kung sino ang pinakaangkop kay Will. Ang unang psychologist ay nataranta ng maliitin ni Will ang kanyang libro, na binasa niya sa loob lamang ng isang gabi bago ang session. Hey, you know something? I can't do this pro bono work anymore. It's not worth it. Ang pangalawang psychologist ay mas seryoso ang approach gamit ang hypnosis para patulugin si Will. Where is it touching you? It's touching me down there. Hey, afternoon delight. Ngunit lumabas na hindi rin ito gumana. Halos sumuko na si Lambo pero naalala niya ang isang kakilala niya sa dorm na maaaring makatulong kay Will. Ang pangalan niya ay Sean McGuire. Pumunta si Lambo sa opisina ni Sean at ikinwento ang kaso ni Will. Inanyayahan niya itong pag-usapan ng detalye sa isang restaurant. Sa una, ayaw tanggapin ni Sean si Will dahil sa kanyang abalang schedule. Ngunit nakumbinsi siya ng propesor sa pagsasabing kakaiba si Will at ikinumpara siya sa isang lalaki mula India na 100 taon na ang nakalipas ay nakagawa ng mahahalagang tuklas kahit walang edukasyon. Ang pangalan niya ay Ramanujan. Walang kapantay ang kanyang henyo. Sean, ang batang ito ay katulad niya. Sa unang session, kumilos si Will gaya ng dati, mapang-asar at ng mamaliit sa therapist. Ngunit hindi nagpapatinag si Sean sa kanyang mga provocation. Kahit sabihing basura ang painting na ginawa ng therapist, nanatili siyang kalmado. Tanging nang simula ni Will na pakialaman ang personal na buhay ni Sean at banggitin ang kanyang asawa, doon lang siya tuluyang nagalit. If you ever disrespect my wife again, I will end you. Time's up. Pagkatapos ng session, nakita ni Professor Lambo na galit si Sean. Sinabi niya na maaari itong tumigil pero iginiit ng therapist na makipagkita muli kay Will sa loob ng 1 linggo. Huwebes, alas 4. Siguraduhing nandito ang bata. Matapos ang session, matagal na nag-isip si Sean tungkol sa mga sinabi ni Will tungkol sa kanyang asawa. Unti-unti siyang nilamon ng kalungkutan. Samantala, nakipag-date si Will sa isang babaeng nagngangalang Skyler mula sa bar. Sinabi nito na nagmana siya ng malaking pera mula sa kanyang ama at balak mag-apply sa Stanford University. Nagkaroon sila ng magandang gabi at sa huli ay naghalikan sila sa isang diner. Dumating ng ikalawang therapy session. Sa pagkakataong ito, pinili ni Sean na gawin ito hindi sa opisina kundi sa isang park bench. Sinimula ni Will ang kanyang karaniwang pang-aasar, pero pinutol siya ni Sean. Sinabi niya na matagal niyang pinag-isipan ng mga sinabi ni Will at ngayon ay may sasabihin siya. Sa paningin ni Sean, isa pa ring batang walang alam si Will tungkol sa tunay na buhay. Maaaring kabisado niya ang mga detalye tungkol sa mga artist sa mundo, pero hindi pa siya umaalis ng Boston at hindi pa niya nakikita ang mga gawa nila ng personal. Kaya niyang mag-quote tungkol sa digmaan pero hindi pa siya nakakapunta sa battlefield. Kaya niyang bigkasan ng mga tula tungkol sa pag-ibig. Pero hindi pa siya tunay na umibig o naging vulnerable sa harap ng isang babae. Pero ang pinakamahalaga, si Sean mismo ay hindi kailanman mauunawaan ang sakit ng isang iniwang ulila hanggat hindi nagbubukas si Will sa kanya. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa lahat ng iyon dahil alam mo kung ano, wala akong matututunan sa'yo. Hindi ko yun mababasa sa kung anong lintik na libro. Sa sumunod na session, nanatiling tahimik si Will buong oras. Nanatiling kalmado si Sean, kumpiyansang sinusubukan lamang siya ni Will, at tama siya. Sa susunod na session, sa wakas ay binasag ni Will ang katahimikan at nagkwento ng isang bastos na biro. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa relasyon sa mga babae, at casual na nabanggit ni Will na nag-date siya kamakailan. Tinanong ni Sean kung balak pa niyang makita si Skyler, at nagulat siya sa naging sagot ni Will. Inamin niyang ayaw niyang sirain ang perpektong imahe nito sa kanyang isipan. Perpekto pa siya ngayon. Ayokong sirain yon. Iginiit ni Sean na ang kinatatakutan ni Will ay hindi ang pagkasira ng imahe ng babae, kundi ang sarili niyang perpektong imahe. Ngunit iyon ang tunay na kahulugan ng relasyon. Ikinwento ni Sean ng isang personal na alaala tungkol sa kanyang asawa na kamakailan lamang pumanaw dahil sa cancer. Ibinahagi niya ang mga kakaibang ugali nito na nakakatawa at iyon ang mga bagay na pinaka-namimiss niya. Ang tunay na intimacy ay nagmumula sa pagtanggap sa mga pagkukulang ng isa't isa. Upang malaman kung tama ang iyong pinili, kailangan mong magkaroon ng malalim na relasyon. Sa unang pagkakataon, nakinig si Will.
Binisita niya si Skyler sa dorm. Nagulat ito nang makita siya dahil matagal siyang hindi tumawag pero pumayag itong lumabas kasama siya. Pumunta sila sa dog races at nag-enjoy. Tinanong ni Skyler kung saan lumaki si Will at kung paano. Sinabi ni Will na taga Boston siya pero nagsinungaling tungkol sa kanyang pamilya. Gumawa siya ng kwento na may 12 siyang nakatatandang kapatid na lalaki. Mas lalo pang lumala, kailangan pang mangako ni Will kay Skyler na ipapakilala niya ito sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagkita silang muli at tinanong ni Skyler si Will kung kailan niya na-realize na ang kanyang asawa ang the one. Sinabi ni Sean na alam niya iyon mula pa sa unang pagkakataon na nakita niya siya. Ikinwento niya kay Will ang tungkol sa isang beses na nakakuha siya ng tiket para sa isang bihirang baseball game pero hindi siya pumunta dahil nakilala niya ang isang magandang babae sa isang bar. I sure as hell don't regret missing the damn game. Patuloy na pinipilit ni Skyler si Will na ipakilala siya sa tunay nitong pamilya. Pero tumatanggi pa rin siyang magsabi ng totoo. Kaya nagpasya siyang ipakilala na lang siya sa kanyang mga kaibigan, kabilang si Chuck. Nakakagulat, agad na nakisama si Skyler sa grupo nila, nakikipagbiruan at umiinom ng beer kasama ang lahat. Pero sa pagtatapos ng gabi, sinira ni Chuck ang mood ni Will. Oh, not tonight. Oh no, not tonight. Not any other night, hon. He knows once you see that little shithole, he's getting dropped like a bad habit. Kalaunan, nakipagkita si Professor Lambo kay Sean sa isang diner para alamin ang progreso ni Will sa therapy. Hindi siya gaanong interesado sa relasyon ni Will sa kanyang nakaraan. Ang talagang gusto niyang malaman ay kung ano ang plano ni Will ngayong nasa ilalim na siya ng kanyang mentorship. Sumagot si Sean na hindi niya pipilitin si Will sa kahit ano. Kailangan itong piliin kung ano ang gusto niya sa buhay. Nagalit si Professor Lambo at sinabing na ipakilala na niya si Will sa mga tamang tao. Let's talk about the boy. Why don't we give him time to figure out what he wants? Ngunit hindi niya alam na si Chuck ang pumunta sa pakikipagkita sa mga taong iyon kapalit ni Will, humihingi ng bayad at sinira ang deal dahil sa kanyang hindi angkop na asal. Maaari kayong makipag-usap sa aking nabanggit na abogado. Magandang araw, mga Ginoo. At hanggang sa araw na iyon, magpatuloy kayo sa pagsusumikap. Samantala, nag-enjoy si Will sa isang gabi kasama si Skyler. Pagdating sa bahay nito, bigla siyang nabigla nang yayain siya ni Skyler na sumama sa kanya papuntang California kung saan siya mag-aaral sa Stanford. Agad tumanggi si Will at gumawa ng maraming dahilan, pero iginiit ni Skyler. Naniniwala siya na nakakulong lang si Will sa kanyang maliit na mundo kung saan wala siyang kompetisyon at natatakot siya sa bagong bagay. Doon sumabog si Will. Sigurado siya na pinaglalaroan lang siya ni Skyler at na lagi lang siyang magiging panandali ang relasyon dahil mahirap siya. Why are you saying this? What is your obsession with this money? Sinabi ni Skyler na kung pipiliin niya sa pagitan ng buhay na ama at ang mina ng pera nito, pipiliin niya ang ama. Natatakot din siya, pero gusto niyang maging tapat kay Will, samantalang hindi ito ganoon. Tumutol si Will, pero naalala ni Skyler ang mga hindi totoong kapatid niya. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ng kontrol si Will. Nagsimula siyang sumigaw at sinabing hindi gugustuhin ni Skyler na malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Tutal, isa siyang ulila at pinahirapan siya noong bata pa siya. Si Skyler, na umiiyak, ay tiniyak sa kanya na gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya kahit ang pinakamasasakit na detalye. At doon niya inamin na mahal niya si Will pero sarado na ang puso nito. I don't love you. Nakipagkita si Will kay Professor Lambo. Galit ito sa nangyari sa meeting kasama ang mga business partners at pinagalitan si Will dahil sa kanyang pagiging pabaya. Sumabog si Will. Sinabi niyang hindi na siya sigurado kung gusto pa niya ang akademikong karera. Ang pakikipag-usap sa propesor ay parang pagpapahirap dahil mas matalas ang isip niya kaysa kay Lambo. Sinabi ni Lambo na inaasahan niya kahit kaunting pasasalamat mula kay Will. Nag-away sila at umalis si Will. Kalaunan, inimbitahan siya sa isang interview sa National Security Agency kung saan inalok siya ng napakagandang career. Tinanggihan ni Will ang alok, sinabing ayaw niyang sirain ang buhay ng mga ordinaryong tao para lamang sa mga ambisyong politikal. Oh, come on. I mean, that is what you do. You guys handle 80% of the intelligence workload. You're 7 times the size of the CIA. Hindi nagtagal, muli siyang nakipagkita kay Sean. Tinanong siya ni Sean kung bakit niya tinanggihan ng trabaho sa NSA. Sumagot si Will, "So, anong iniisip ko? Naghihintay ako ng mas maganda." Tinanong ng therapist kung may mga kaibigan ba si Will na pwede niyang kausapin at kung nakakaramdam ba siya ng kalungkutan. Binanggit ni Will ang mga kilalang pilosopo tulad ni Kant at Nietzsche at pinaalala ni Sean na ang tunay na relasyon ay nabubuo lamang sa mga buhay na tao. Tinanong ni Sean kung bakit pinili ni Will na magtrabaho sa pinaka-prestihiyosong kolehiyo. Ngunit noong nagsusulat siya sa board, nagtatago siya. Nang tanungin si Will kung ano talaga ang gusto niya sa buhay, nagsimula siyang magsalita ng kung ano-ano, tulad ng wala siyang pakialam kung maglalatag siya ng mga ladrilyo o maging pastol habang buhay.
Naiintindihan ni Sean na niloloko lang siya ni Will at ayaw nitong maging tapat sa sarili. Pinalayas niya si Will sa kanyang opisina. Tinatanong kita ng simpleng tanong pero hindi ka makapagbigay ng diretsong sagot. Nalito si Will at nagtaka kung bakit siya pinalayas. Ipinaliwanag ni Sean na hindi siya sincere at tinawag pa siyang pastol. Lumipas ang panahon. Tinawagan ni Will si Skyler pero napagod na itong maghintay na gumawa siya ng seryosong desisyon. I love you. Take care. Someone's always coming. Matapos ang pag-uusap na iyon, tuluyan nang umalis si Skyler papuntang California. Naiwan si Will sa Boston, nagtatrabaho sa construction kasama si Chuck. Samantala, nakikipag-usap si Professor Lambeau sa telepono, sinasabing hindi tinutupad ni Will ang kanyang pangako at ibabalik niya ito sa kulungan. Well, kung hindi siya magpapakita at magsusumite ako ng report na wala siya rito, kapag bumalik siya sa kulungan, hindi iyon magiging kasalanan ko. Sa break, tinanong ni Chuck si Will kung ano ang plano niya sa susunod. Sumagot si Will na wala siyang balak gugulin ang buhay niya sa paglutas ng mga walang kwentang equation at pagiging lab rat. Plano niyang manatili sa Boston at mag-party kasama ang kanyang matalik na kaibigan habang buhay. Pero hindi inaasahan, hindi nagustuhan ni Chuck ang planong ito. Direkta niyang sinabi kay Will na isa itong tanga sa pag-aaksaya ng kanyang talento. Inamin ni Chuck na araw-araw niyang pinapangarap na pumunta sa bahay ni Will bago pumasok sa trabaho at makitang wala na ang kaibigan niya roon. Samantala, nalaman ni Lambeau na tumigil na si Will sa pagdalo sa therapy sessions kay Sean. Nagbanta ang propesor na sasabihin niya ito sa hukom at inakusahan ng therapist na itinutulak si Will pabalik sa buhay ng krimen. Wala akong pakialam kung natatawa kayo, kahit pa sa akin, pero huwag mong sisirain ang ginagawa ko rito. Sumagot si Sean na wala namang pakialam ang propesor sa nararamdaman ni Will at na buong buhay nitong naranasan ang pagiging mag-isa, hindi kailanman natutong tumanggap ng pagmamahal. Pero hindi nakinig si Lambeau. Naging paranoid siya, kumbinsidong gumaganti lang si Sean dahil sa mga tagumpay niya. Hindi makapaniwala ang therapist sa naririnig niya, iniisip ng mayabang na ito na naiinggit si Sean sa kanya. Iniisip mong isa akong failure? Kilala ko kung sino ako at ipinagmamalaki ko ang ginagawa ko. Sinabi ni Sean na ang inaalala lang niya ay ang kapalaran ni Will at ang tunay nitong kagustuhan na madaling durugin ni Lambeau at magpaparamdam kay Will na isa siyang kabiguan. I can come back. Now come in. I was just leaving. Tahimik na umalis si Lambeau, iniwan si Will na mag-isa kasama ang therapist. Ipinaliwanag ni Sean kay Will na hindi personal ang away nila ni Lambeau, matagal na ang pinagsamahan nila. A lot of that stuff goes back a long way between me and him. Paglipat ng usapan, sinabi ng therapist na naghanda na siya ng report tungkol kay Will para sa hukom. Tinanong ni Will kung may iba pa bang tulad niya na naging pasyente ni Sean. Biglang nalaman ni Will na halos pareho ang pinanggalingan ni Sean sa kanya. Ang ama nito ay isang alcoholic na madalas siyang bugbugin. Inulit ni Sean kay Will na hindi niya kasalanan ang mga nangyari sa kanya. Sa una, sinubukan pa ni Will na ipagyabang ito pero kalaunan ay bumigay siya at inilabas ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal, dumating si Will sa kanyang huling session kay Sean. Sinabi niya sa therapist na nagdesisyon siyang magtrabaho sa isa sa mga kumpanyang inirekomenda ng propesor at masaya siya sa kanyang pinili. Sumagot si Sean na nagpasya siyang maglakbay muna at iniwan ang kanyang numero para kay Will. Kinagabihan, lumabas si Will kasama ang kanyang mga kaibigan para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Binigyan siya ng mga ito ng kotse na sila mismo ang gumawa mula sa mga lumang pyesa. Bago umalis, binisita ni Professor Lambeau si Sean. Naghingian sila ng tawad at nagpasya na uminom sa isang bar. Samantala, si Chuck gaya ng nakasanayan ay pumunta sa bahay ni Will at natuklasang wala na ang kanyang kaibigan. Tuwa-tuwa si Chuck tulad ng dati niyang mga pangarap. Iniwan ni Will ang isang sulat para kay Sean sa mailbox. Binuksan ito ng therapist at nalaman na iniwan ni Will ang kanyang trabaho sa kumpanya at umalis papuntang California upang makasama si Skyler. Sa sulat, ginamit niya ang parehong linya na sinabi ni Sean noong ikinwento nito kung paano niya pinalampas ang isang baseball game para makilala ang kanyang magiging asawa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto mo pa ng mga ganitong movie recap ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell upang updated ka kaagad sa ating mga upload. E-comment mo na rin kung anong gusto mong movie ang susunod nating i-recap.